Alam mo yung pakiramdam na konting kibot ng mga tao, parang may epekto agad sa'yo. Na parang kapag may narinig ka na hindi maganda tungkol sa'yo, reading-ready ka na agad na ipagtanggol yung sarili mo. Reading-ready ka na makapagbakbakan, makapag-away, at patunayan sa kanila na mali sila. Alam mo, ganyan din ako dati. Sobrang concern ko sa sasabihin ng mga ibang tao. Sobrang apektado ko to the point na may mga bagay akong hindi nagagawa. May mga bagay akong gustong gawin na pinipili ko wag na lang gawin. Kasi nga, iniisip ko kung ano yung sasabihin ng iba. So, napagod ako na ipaliwanag yung sarili ko sa ibang tao. And hindi naman natin maiiwasan. Lalo na kapag alam mo na maraming pwedeng i-judge sa'yo. Lalo ako. Ang daming pwedeng i-judge sa akin ng mga tao. Yung mga naging desisyon ko sa buhay. Mga naging pagkakamali ko at mga pinagdaanan ko. Ang dami nilang pwedeng sabihin sa akin. And sa totoo lang, wala namang may gusto na gawing silang topic sa chismis. Wala namang may gustong pag-usapan ng iba. Well, noon pero ngayon kasi parang pag pinag-usapan nila ako, edi go, I'm the main character of your story if you're talking about me, ganon. But yeah, may maraming tao na ayaw na gusto pinag-uusapan sila. Kaya ginagawa ko before, pinapatunayan ko na mali sila. I'm trying my best to explain everything para lang ipagtanggol ko yung sarili ko. Para ipaglaban ko kung ano yung totoo. Pero napansin ko lang na kahit mag-explain ako ng bonggang-bongga dun sa mga tao na to, very close-minded na ang pag-iisip nila. Kasi ayun na talaga, nilabel ka na nila dun sa mga character na gusto nilang i-label sa'yo. So wala na akong magagawa, wala na akong control dun. Kahit anong gawin ko, kahit anong sabihin ko, masama o mabuti, meron at meron pa rin silang sasabihin, 'di ba? Kaya yun, pagod na ako. And habang tumatagal, habang nag-grow, wow, kala mo talaga, habang nagkakaroon tayo ng character development, na-realize ko na hindi ko kontrolado ang isip ng mga tao sa paligid ko. Pero ako, may control ako kung papaano ako mag-react. At dun yun nabago ang lahat. Kasi nga, wala naman akong control over what they say, what they do. Kaya, ayun, hahayaan ko na lang. And unang natutunan ko, syempre, kilalanin ko yung sarili ko. Hindi pwedeng in denial ako. Kailangan ako mismo. Ano ba talaga ang pagkatao ko? Kasi kapag kilala mo yung sarili mo, hindi ka na basta-basta matitinag sa opinion ng iba. Kapag sinabi nilang, kasi ganito yan, totoo ba yun? Kung hindi totoo, di, hayaan mo. 'Di ba? Kasi kilala mo kung sino ka alam mo yung totoo o hindi. At hindi ka na madaling maapektuhan sa mga sasabihin ng mga ibang tao na hindi naman align sa totoong reality mo. At hindi naman ibig sabihin na perfect ka na. It just means na honest ka sa sarili mo. So, know yourself. Kausapin mo yung sarili mo. Magkaroon ka ng assessment. Hindi po pwedeng we keep on blaming other people sa mga nangyari sa atin. Alam natin na meron din tayong mga lapses. Alam natin na meron din tayong mga pagkukulang. At may mga hindi tayong magandang character na dapat mabago natin. At syempre pangalawa, maging open sa feedback. Pero syempre, hindi naman maging fragile. Maging open ka. Dati kasi iniisip ko kapag may criticism is inaatake na nila ako. Like, alam mo yun, it's always an attack for me kapag hindi ako magiging open sa feedback. Naalala ko sa trabaho, kapag binibigyan ako ng feedback ng boss ko, defensive, alam mo yun, sobrang daming explanation and all. Pero nung tinanggap ko yung mga
feedback sa akin at in-improve ko yung sarili ko, doon nagbago yung performance ko. So, ganun nun. Ang inisip ko na may matututunan ba ako dito. Kasi kapag meron, tatanggapin ko, babaguhin ko. Pero kapag wala naman ako matututunan, palalampasin ko na lang. Kasi it's just maybe a waste of time, di ba? At hindi lahat ng sinasabi ng mga tao, dapat pong gawin. Hindi lahat ng opinion, may value sa growth mo. You, of course, learn how to assess ano ba yung mga makakapag-improve sa sarili ko. You learn to filter. Ganon. And syempre, pangatlo, ito yung naging pinaka-real to ko sa sarili ko. Kasi lagi ko yun sinasabi. Ewan ko kung nakaka-relate ka, pero sinasabi ko rin dati na, ito na talaga ako Ito yung ugali ko, ganon. Pero, it's just really an excuse. And it's an excuse para hindi tayo magbago, para hindi tayo mag-adjust. Kasi, bakit ako mag-a-adjust? Wala mag-adjust sa akin. Diba? Diba? Ganon na ganon ang sinasabi mo. Hanggang sa dumating na lang ako sa point na sinabi ko na, hindi. I will adjust. Mag-a-adjust ako. Hindi para patunayan na tama sila, mali ako, or sige na nga, bala na lang kayo, sige na, gagawin ko na lang. Hindi naman ganun. Naintindihan ko rin kasi na growth requires humility. Hindi mo pwedeng sabihin lagi na eto na talaga ako. Wala na kayong magagawa. Lalo na kung alam mo na meron naman talagang dapat baguhin sa sarili mo, sa character mo, sa pag-uugali mo, the way you talk, the way you think, the way you act, sa lahat ng mga bagay-bagay. Alam mo na yan. Ikaw nakakakilala sa sarili mo. At hindi pwedeng perfect ka. Hindi pwedeng wala ka laging kasalanan. Hindi pwedeng ikaw na lang ang biktima sa story. Kailangan mong i-assess ano ba yung mga naging pagkukulang ko, ano ba yung mga mali sa ginawa ko. Hindi naman para i-gaslight yung sarili mo. Pero there's always two sides of the story. Kung may side sila, may side ka din. And then you think of what really happened. And then i-assess mo kung ano yung paano ka nag-react, ano yung mga sinabi mo. And then you ask, syempre, opinion from other people para merong ibang perspective na makapagbigay sa'yo ng opinion nila na hindi sila part ng story. Alam mo na yan, matanda ka na. At syempre, pang-apat, isa sa pinaka nagpalaya sa akin sa ganitong pag-uugali is tinanggap ko na hindi ako main character sa buhay ng ibang tao. Like, ang laki-laki ng mundo, girl. Ang laki-laki ng mundo. Ang laki ng mundo. At makikita mo kung gaano kakaliit, kung gaano kadami ang tao sa mundo. At it will humble you knowing na hindi ikaw ang main character sa buhay ng mga tao, na hindi ikaw lagi ang pag-uusapan ng mga tao. Pwedeng siguro pag-usapan ka nila for how many minutes. Pag-usapan ka nila today. Pero bukas iba na yung pag-uusapan nila diyan. Hindi na ikaw ang topic nila. Alam mo yun? Kaya, nung ko na-realize na, bakit ako mag-overthink sa mga tao na ito? Bakit ako mag-overthink sa sasabihin nilang maganda o hindi sa akin? Hindi naman nila ako niisip 24/7. Doon na lang ako mag-overthink sa tao nag-iisip sa akin 24/7, di ba? Pero, alam mo yun, nagigets nyo naman yun na maraming tao sa mundo, may kanya-kanya silang problema, may kanya-kanya silang activity sa buhay. Hindi laging nakatuon ang panahon nila sa atin. Kaya we need to understand, we need to learn to let go of things na hindi naman makakatulong sa buhay natin. And ngayon, hindi naman ako ganun kaapektado dahil sa wala akong pakialam na. Wala na talaga ako totally, I don't care at all anymore, ganyan-ganyan. Nakikinig pa rin naman ako.
Lalo-lalo na kapag ang mga tao nagsasalita sa akin ay mga taong alam kong magiging accountability person ko. Ngayon lang, pinipili ko lang kung saan ako dapat mas magkaroon ng pakialam. Yung pakialam sa growth ko, sa character development ko, at syempre, yung pakialam kung sino ako kahit wala akong audience. Kung ano ako kahit walang nakatingin. Kasi at the end of the day, hindi mo naman kailangan patunayan yung sarili mo sa lahat eh. Pero may responsibility ka na i-improve yung sarili mo. Hindi para sa mga tao sa paligid mo, hindi para sa mga tao nang judge sa'yo na you are wrong. Eto ako, nag-improve ako. Hindi ganun. You need to do that for yourself, para sa future mo, para sa mga taong mahal mo, at para sa calling na binigay sa'yo ni Lord. Kung pag-uusapan ka man nila, yan mo. Go. Basta siguraduhin mo lang na habang nagsasalita ka, or habang nagsasalita sila, or habang may sinasabi sila sa'yo, ikaw, nag-grow ka. Habang dyan-judge ka nila, ikaw nag-i-improve ka. At habang pagsasabihan ka nila ng mga hindi maganda, ikaw, mas lalo mo kinikilala yung sarili mo at mas lalo mong inaayos ang buhay mo. Kasi darating yung araw, hindi mo na kailangan magsalita para ipagtanggol sa sarili mo. Yung buhay mo na mismo, yung sasagot para sa iyo. So, yun lang. God bless. Ingat. Bye.